Kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima ng sunog sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela City nitong nakaraang linggo. Ang trahedyang ito nag-ugat sa kapabayaan na tulad ng iba pang naganap na sunog nitong mga nagdaang taon. Yan ang tinutukan namin kasama si Benj Bondok. Kung pagkalugi sa negosyo ang kahulugan ng naganap na sunog sa Valenzuela City sa panig ng Kentex Manufacturing Corporation, tiyak na wala nang mas lugi pa sa trahedyang ito ng higit 70 individual na pawang mga manggagawa na nagmistulang mga buhay na panggatong sa nagngangalit na apoy na lumamon sa pabrika ng kumpanya. Ang insidenteng ito tila nagpapaalala sa bangungot ng ilan sa mga pinakamalagim na sunog sa kasaysayan ng bansa. Agosto 18, 2001, nasunog ang Manor Hotel sa lungsod Quezon. Tila naging huling hantungan ng 70 individual ang natupok na hotel kung saan kabilang ang ilang mga dayuhang kalok sa isang pagtitipon ng isang Christian ministry. Bukod sa mga nakaharang na metal grills sa mga bintana, wala ring sapat na mga kagamit sunog ang gusali at nakakandado rin ang mga fire exit nito. Hinihinalang nagsimula ang sunog sa karaoke bar at restaurant sa ikatlong palapag ng hotel dahil sa nag-overheat na air conditioner. Mayo 16, 1998, 22 naman ang nasawi sa sunog sa Lung Center of the Philippines sa lungsod Quezon. Bago ito, nawala ng kuryente ang gusali nang sumiklab ang apoy dahilan upang maipit ang ilang pasyente at malagutan ang hininga matapos maputol ang oxygen supply sa intensive care unit ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nagpabaya ang pamunuan ng ospital matapos nitong baliwalain ang fire inspectors ukol sa paglalagay ng mga safety equipment. At sino nga ba ang makalilimot sa isa sa mga pinakamalagim na sunog hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? Marso 18, 1998, nauwi sa trahedya ang dapat sana'y gabi ng kasiyahan ng nasa halos 200 individual na pawang mga estudyante sa malagim na sunog sa Ozone Disco Club sa lungsod Quezon. Faulty electrical wiring na nagsimula sa DJ's booth ng club ang naging sanhi ng sunog na sinundan ng pagbagsak ng mga ilaw mula sa kisame nito. Sa kagustuhang makatakas mula sa lumalagablab na apoy, ng mga biktima patungo sa nag-iisang pintuan ng club na humantong sa stampede. Nobyembre 2014, 18 taon matapos ang trahedya, hinatulang guilty ng sandigan bayan ng mga opisyal ng Quezon City Engineers Office at mga may-ari ng Ozone Disco dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Napatunayang pinaboran at minadali ng mga opisyal ng Quezon City Engineers Office ang pagbibigay ng permit sa establishmento kahit pa malinaw na marami itong paglabag sa Fire at Building Code ng bansa. Naghain ng motion for reconsideration ng mga akusado, ngunit ibinasura ito ng anti-court at pinagtibay ang hatol sa mga ito na hanggang 10 taong pagkabilanggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.